Kahit mapalit ang mga dahon, nananatili ka sa panahon. Ikaw pa rin ang bukas, suot kahapon. Ika'y laging tapat, Panginoon. Tunay kang matapat, di kumukupas. Walang paglingo sa iyong landas. Di ka magbabago at lilipas. Tunay kang matapat hanggang wakas. Awa mo't pag-ibig ay sagahan, pagpapala'y hiling ang mabawas. Mga bukiyan kay Santana, laging tinutupan sa pagsinta. Kahit nakikisa'y makalimot, di magbabago ang iyong ang puso mong laman. Ang siyang nagdulot ng pagkalinaw tungo sa krus. Tunay kang matapat, di kumukupas. Walang paglingo sa iyong landas. Di ka magbabago at lilipas. Tunay kang matapat hanggang wakas. Tunay kang matapat, di kumukupas. Walang paglingo sa iyong landas. Di ka magbabago at lilipas. Tunay kang matapat hanggang wakas. Choir, may nag-uusap ha? Sino yan? Magandang gabi sa lahat. Are you happy tonight? Kailangan masaya, ha? Kailangan masaya. Sabi ko lagi ito, insulto sa Diyos pag naglilingkod sa Kanya na hindi masaya. Amen? At kung hindi ka masaya, may dahilan. Kasalanan. Tama? Kasalanan lang ang tanging dahilan bakit ang taong Kristiyano hindi masaya sa gawain ng Diyos. Okay? Kaya may dahilan yan. Ganon din naman, tayo rin ang dahilan bakit ang Panginoong Jesucristo siya ay bumaba galing sa langit, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang dahilan, ikaw at ako. Amen? Amen. Kaya salamat sa Panginoon na yun dahil sa pag-ibig niya. Lagay mo yung yung titulo.
Basahin nyo. Yung title, sige. Title lang muna ilagay. Basahin nyo ang preaching. Leaving the Father and living in the far country. Nawaan nyo yan? Tara. Leaving the Father and living in the far country. Iniwan ang Ama at namuhay sa malayong lugar. Pero ang aawitin ko ay I am the reason. Ano ang umpisa nun, anak? I'm the beggar that stood by the wayside. I'm the blind man who fell by the way. I'm the leper that cried out for mercy. I'm the reason he died there that day. I'm the reason that he went to Calvary. I'm the reason for the old rugged cross. I'm the one who went astray. I'm the one who found his way. I'm the reason he died there that day. I'm a sinner in need of the Savior. I'm the lame man who sat by the gate. I've been touched by the hand of my Jesus. I'm the reason he died there that day. I'm the reason that he went to Calvary. I'm the reason for the old rugged cross. I'm the one who went astray. I'm the one who found his way. I'm the reason he died there that day. I'm the one who went astray. I'm the one who found his way. I'm the reason he died there that day. Leaving the Father and living in the far country. Kung gusto kong idiin ngayong gabi, huwag nating iwanan ang Diyos at mamuhay malayo sa Diyos. Kaya alam niyo na to eh. Pero meron lang akong ibang drive ngayong gabi. Luke chapter 15. Luke chapter 15. Nakita niyo na? Verse number 11 to 24. Luke chapter 15, verse number 11. Hanggang 24.
Okay. This is the parable of the prodigal son. Okay? Makinig kang maigi ha. Napaka-importante ng mensaheng ito. Sabi dito sa verse 11, and he said, a certain man had 2 sons. Are you following? Yes. Okay, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country. And there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. Verse 15, and he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found, and they began to be merry. So ang mensahe na aking dadalhin ngayong gabi, yan, leaving the father and living in the far country. Yung living, yung pag-alis, lalayo ka. Yung living dyan, yung pamumuhay. Pag-uusapan natin, anong buhay meron kapag ikaw ay malayo sa kalooban ng Diyos? Okay? Let us pray. Lord, salamat sa gabing ito. Salamat sa inyong makapangyarihang salita na amin pong nabasa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng gabing ito. Bigyan niyo po ng katalinuhan ng bawat isa, at kayo po ang siyang mamuna. Bigyan ng kaunawaan ng bawat isa. Banal na Espiritu, please, mangusap kayo, at muli, bigyan ng katalinuhan, maunawaan ng bawat isa ang mensahe, higit sa lahat, maisabuhay. Salamat po ng marami sa gabing ito. Pagpalain niyo ang bawat isa, ganun din ang mga makakapanood ng preaching na ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil napakabuti niyo sa aming buhay. Purihin ka ang lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen, amen. So, makaupo na. So, gusto mong nga dalhin sa inyo ngayon, di ba? Kasi mayroong ama, tapos mayroong dalawang anak. Lahat tayo na tumanggap kay Kristo ay mga anak na ng Diyos. Tama ba? Amen. At dahil sa tayo'y mga anak na ng Diyos, gusto ng ating Panginoong Diyos na mamuhay ayon sa kalooban niya. No? We must live according to His will. O sinabing kalooban, yung gusto ba? Yung gusto talaga ng Diyos sa buhay natin. Okay? At alam nyo, napaka-importante na malaman mo at maunawaan mo kung ano ba talaga yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Ano ba talaga yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi kung hindi mo pa alam at ayaw mong alamin, yan ay isang kamangmangan, sabi ng Biblia. Paano pala, Pastor, malaman ang kalooban ng Diyos? Simple lang. Just read the Word of God, listen to the preaching of the Word of God, kasi the Bible is the revealed will of God. Ito yung mga naihayag na kalooban ng Diyos. At pag hindi mo ito babasahin at hindi mo ito pakikinggan, hindi i-reveal ng Diyos yung gusto niya sa buhay mo. Kaya sabi ni Pablo sa Ephesians chapter number 5, basahin natin.
Oh, wherefore, tingnan nyo ha, 5:16, 17. Makikita natin dito. Wherefore be ye not unwise. May nakalagay dyan. Verse 17. 16, 15 muna, 15. Sabi ni Apostle Paul, sabi niya, see then that you walk circumspectly. Now, circumspectly means carefully. Lumakad na may pag-iingat ba? Not as fools, but as wise. Ibig sabihin, ang taong namumuhay na walang pag-iingat ay isang hangal. No? Kaya mag-ingat talaga. Tapos sabi niya, redeeming the time because the days are evil. Can you imagine? During the time of Paul, sinabi niya na their days were evil. How much more ngayon? Sobrang sama ng panahon ngayon. Tama ba? Kaya nga, dahil sa masama yung panahon natin ngayon, kasi masama nga sa panahon ni Pablo eh. Mas lalo na ngayon. So anong sabi ni Pablo sa verse 17? Wherefore be ye not unwise. Be ye not unwise. Ang taong wise, marunong mag-ingat. At ito naman, ganito. Kahit na anong ingat mo sa buhay mo, kung malayo ka sa kalooban ng Diyos, kawawa ka. Amen. Meron akong dalawang ikukwento mamaya. Kaya sabi ni Pablo, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Amen. Kaya malaman mo talaga ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ha? Bilang anak ng Diyos, anak ka ng Diyos, ano ba talaga yung gusto ng Diyos sa buhay mo? Ibig sabihin, kung anong ginagawa mo, dapat ang Diyos maluwalhati. Amen. Ngayon, alam niyo ba ngayon, viral sa Facebook, yung 14-year-old na bata, varsity, Yes. ba nakikita niyo sa Facebook? Yes, Sebastian. Tindoy ang apelido. Ano? Daniel Zian Tindoy. Yes. Sipin mo yun, magaling daw maglaro yun. Hindi ko na nakita yan. Pero at the age of 14, hindi na 15, namatay. Itong araw lang na ito. Alam niyo ba, isa sa dahilan bakit siya namatay? Pinakadahilan? Ha? Dahil sobrang workout. Saka inom ng mga energy drink. Oh, 14 years old lang eh. Tapos pinipilit mo na ano kasi magaling ka eh. Pero sayang ang buhay ba? Ha? Kung ikaw Kristiyano ka, tapos iba yung pinupurso mo sa buhay, gusto mong ganitong bagay pero alam mo na yan dahilan, magiging dahilan para mapalayo ka sa Diyos, hindi pa itigil mo na lang yan. Amen. Kasi mararanasan mo itong tatlong klaseng pamumuhay. Maya-maya, isasabihin ko sa inyo. Amen. No? Grabe. Tapos, ngayon lang, alam niyo ba na hanggang ngayon, sa Pampanga, Angeles, merong 10-story building na gumuho. Kinukonstruct pa lang. Hanggang ngayon, mayroong mga natrap. Imagine, isip ko, Sunday to Sunday. Kung alam lang, kung alam mo na Kristiyano ka, pag Sunday, wala ka sa church, you are in a very dangerous place. Amen. Kasi kung sinabi mong kalooban ng Diyos, o ito yung gusto ng Diyos, sasabihin niya sa kanyang salita, o ito yung gusto ng Diyos, dapat nandoon ka sa gusto ng Diyos. Amen? Amen. Hanggang ngayon, merong rescue operation. Nawa rescue operation. Huwag naman yung imbes na rescue, retrieval operation. Yun ang masakit. At ang sabi nung kanina sa balita na tinitingnan ko, yung mga nasa loob ay kinakausap pa nila. Oh, pre, kumusta ka na dyan? Kumusta ka na? Di ba? Sipin mo, nasa loob ka na ng buong No? Kung ako siguro may-ari ng construction company, Sabado ngayon, lahat uwi kayo sa inyong mga kanya-kanyang tahanan para bukas mag-church kayo. Wala eh. Siguro linggo, may pasok. Pag-linggo kasi merong patong, di ba? Nanggaling din ako sa construction. Nagtrabaho din ako sa construction.
Imagine mo yan. Iniisip ko kanina habang nagpe-fellowship. Grabe, no, kawawa yung mga tao na to. Kawawa. The most dangerous place is the place outside of the will of God. Yes. Yung talagang pinaka-delikadong lugar. Amen. Okay? Amen. Kaya nga, siguraduhin mo, wherever you are today, be sure you are not outside of the will of God. You are not in the far country. Baka lumayo ka na sa Diyos, tapos nakatira ka na saan? Sa far country. O balikan natin yung Luke 15. Ang kwento nito, may tatay, may dalawang anak. Yung isa, ayaw na magpasakop sa tatay niya. Siguro, sa Bisaya pa, sumo na kayo dito lagi na lang ganito. Yung gising ko, ganito na lang palagi. Para ayaw ko nang maging Kristiyano. Ang hirap pala maging Kristiyano kapag lingko nasa church. Pag wala ka sa church, hahanapin ka. Natural, wala ka Lagi na lang, punta doon, alam ko na alas 9 mag-umpisa. Tapos matatapos alas 12, ang tagal. Di ba? Hello? Ano yan? Ano yan? Sino ba nandyan? Sino yan? Ba't yan kasi nandyan? Lagi na lang church. Pagdatos, sa totoo lang, lahat ng ginagawa natin dito, kabisado nyo na alam mo na yan, pagkahapon, atin ka, alam mo na yan. May memory verse. O, pagkasunod kay Tatay Tomas, Joel ka na din. Kabisado ka na O, di ba? Sa tingin mo parang nakakasawa, pero alam mo ba? This is the church of God. When there is the presence of the Lord, there is what? Security. There is safety. Amen. Di ba? Sipin mo yan. Wala tayong gwardiya dyan. Pero minsan, pinapadalahan tayo ng gwardiya ng Diyos. Upo doon. Minsan, hangover pa. At least, may gwardiya tayo. Amen. Galing ng Panginoon, ano? Amen. So ayaw na nung mama, ayaw na nung bunso kasi nakakasawa. Kaya sabi niya isang araw, sabi niya, Father, yung mamanahin ko, ibigay mo na sa akin. Alam niyo, ganun lang ang pagbasa natin, parang agad-agad binigay ng tatay. Pero alam niyo, when you really study the Word of God deeply, sa part ng tatay, masakit yun para sa kanya. Kasi ang mana, makukuha mo lang yan kapag wala na yung magulang mo, pagpatay na. Parang bang, buhay pa nga ako, gusto na hingin ng mana. Pero yung tatay, dahil sa hindi naman robot yung anak, hinayaan niya kasi may free will Tama. Amen. You have the freedom to choose, pero tandaan nyo, do not use that freedom to choose what is bad. Huwag mong gamitin yung freedom na yan para piliin mo yung mali. Amen. Dapat piliin pa rin natin ang tama. Remember, your choice reveals your identity. Amen. It always reveals your identity. Bakit mo pinili yan? Kasi yan ang pagkatao mo. Amen. Ha? Sa kainan, makikita mo kung sino yung mga tao mahilig sa gulay. Pag yung pipiliin nila yung mga gulay, makita mo rin kung sino yung mahilig sa mga kababuyan. Ay, mga baboy. Kasi ang pipiliin yan, puro baboy. Your choice reveals your identity. Yes. Your choice reveals your intellect. Dinireveal niya kung anong laman ng utak mo. It also reveals your interest. Kaya mo pinili yan kasi diyan ka attracted Diyan ka interesado. Kaya piliin natin yung tama. Amen. Amen? Amen. Sabi niya, give me the portions, balikan na. That fall it to me. Okay? So sa part ng tatay, masakit yun. Kasi walang tatay na gusto yung anak ay lumayo sa kanya. Walang ganun. Sabi ko nga sa mga anak ko mga anak, pag kayo nagpamilya na, kailangan magkakalapit lang tayo Amen? Para ano ba? No. May apo na kayo, yung apo nyo dito sa amin. Kayo huwag kayong magsilayo. Yung iba, pag nagkapamilya ako,
yung evil plan. Pag ako nagkamero na lalayo talaga ako dito. Alam mo, wala ka kwenta-kwentang plano yan. Ay. Dapat, ang number one, malapit ka sa church. Amen. Amen. Lalayo talaga ako. Anong dahilan mo? Bakit ka lalayo? Kasi ayaw mo magpakorek. Ay. Correct. Ha? Sabi ko, dito lang kayo ha. Patayo ka ng bahay. Tapos, kami ng isang anak namin, hindi ko sasabihin mo sino, pero babae yun. Pag ako nag-ano, magpatayo ako ng bahay na malaki, tapos patayuan ko rin kayo. Di ba? Ang ganda ng pakinggan, di ba? Ay. Okay na yung dalawa na lang kami ni Mami Anak. Basta ano, dapat ganun ba? Hindi yung mindset, pag ako nagkaano na, lalayo talaga ako. Always remember the principle of blessings by association. Amen. Minsan sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang tao lumalayo because of material blessings, material things. Nung wala ka, hindi ka naman lalayo eh. Ay. Nung wala ka, hindi ka lalayo. Pero pagka nagkamero na, lumalayo na. Ganyan ang nangyari kay Lot, kay Lot. Naging salot yung buhay niya. Bakit? Nung nagkameron siya, gamitin ko muna tayong salita mo tayo ha. Nung nagkameron siya, alam na sa utak niya, lalayo na ako sa tiyuhin ko. Hindi niya alam na si Abraham was the person of blessing. Ay. Kaya siya nagkaganon because of Abraham. Naampunan lang, pero nung pinagpala siya, at yumaman siya, lumayo kay Abraham. He left the person of blessing, he left the principle of blessing. Ano nangyari sa buhay ni Abraham? Pambira. Ay, ni Lot, naging kawawa. Ay. Ay. Worst story, one of the worst stories in the Bible, story about Lot. Ay. Ha? Bakit? Lumayo siya eh. Parang lumayo siya sa kalooban ng Diyos. Tapos sabi ng Bible ito, sa verse number 13, and not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country. Many times you've heard me preach this kind of message. What is the far country? A far country is a place outside of the will of God. Amen. Yan ang ibig sabihin ng far country. Pero dito, literal ang far country, malayong lugar. Pero spiritually speaking, far country is a place outside of the will of God. Ay. Yan yung lugar na kung saan ikaw ay wala, malayo sa kalooban ng Diyos. Wait. Kaya nga, sabi ko nga, di ba? You might be in the church. You are sitting on that pews or benches. Pero, malay nyo, marami dyan, nasa far country na. Ay. Bakit? Kasi malayo ka na sa kalooban ng Diyos. Amen. Nandyan ka nga, pero wala na. Hindi na kalooban ng Diyos ang pinaggagawa mo. Ang pinaggagawa mo na yung mga gusto mo. Ay. Ay. You are in a far country. Delikado yan. Ay. Ano yung meron sa far country? Di ba, 4 na W yun? Una, in the far country there is what? Waste. Kaya nga, far country is a place of waste. Sino sabi ng Biblia? And there he wasted his substance with riotous living. Pag ikaw ay nasa lugar na wala o malayo sa kalooban ng Diyos, sasayang ka lang. Ay. It is a place of waste. Lahat sasayangin mo. Dito, anong sinayang niya? Yung kanyang substance, yung kanyang mana, sinayang niya. Kaya nga, far country is a place of waste. Ano pa? Far country is a place of wickedness. Riotous living. Pangalawa, far country is a place of want. Lugar yan ng pangangailangan. No? I'm not saying na kapag nasa kalooban ka ng Diyos, wala kang pangangailangan. Meron. Ang kagandahan, merong Diyos na magpo-provide sa pangangailangan. Amen. Kaya sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi ng bagong Kristiyano, ang Panginoon, ang aking pastor, hindi ko siya kailangan. Mali, hindi ganun. Kasi I shall not want. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan niya, ipoprovide ng Diyos. Amen. Eh kung wala ka sa kalooban ng Diyos, may pangangailangan ka, ngawa ka ng ngawa, ay hindi ipoprovide ng Diyos. Ay. Kawawa ka. Sabi ni David, nasa Book of Psalms, sabi niya, I have been young and now I'm old, yet I have not seen
The righteous forsaken and begging bread. Tagalog ito, makinig kayo, sabi niya, naging bata ako, o minsan na ako naging, anong yan? Bata, lad eh. Sabi niya, dumaan na ako sa pagiging young people, dumaan na rin ako sa pagiging matanda. Sabi niya, ngayon matanda na ako, pero sabi niya, pero wala pa akong nakita ng mga matutuwid, na pinabayaan o napabayaan ni nang hihingi ng pagkain. Bakit? God always provides. Jehovah Jireh nga eh. Di ba? Kaya yun, umalis siya eh. Kaya nga, nung siya ay nandun na sa far country, yun, nawala na yung kanyang mana, nawala na yung pera na kanyang dala-dala. Hanggang sa, anong nangyari? Siya ay pumasok sa isang trabaho. Anong trabaho? Can you imagine? Anak siya ng mayaman. Kasi yung tatay niya, merong sariling lugar at merong mga servants. Na hindi nga siya nagtatrabaho yung tinatawag na hard labor eh. Privileged son ito. Meron siya na wala yung ibang mga anak. Siya ay inaalagaan. Pagdating sa pagkain, tinatawag, anak, halika na, kain ka na. Anak, ito, anong gusto mo? Samantalang dito, pasok siya sa trabaho. Anong trabaho na kanya pinapasukan? Pigiri. Hindi ko sinasabing masama ang magtrabaho dyan. Pero can you imagine, anak ng mayaman nagtrabaho saan? Sa pigiri. Taga-pakain ng baboy. Hanggang sa isang araw, pakain siya ng baboy. Yung mga baboy, sarap na sarap sa pagkain. Pero siya, gutom na gutom, sabi ng Biblia. Uy, yung pagkain ng baboy, muntik na niyang kainin. Ay. Isipin mo kung kinain niya yun, di mukha na rin siyang baboy. Tama. Alam mo, pag ikaw gutom, pag gutom na gutom ka, baliwala sa iyo yung mga pagkain ng mga marurumi. Ha? Ako, nakakain na ako ng banana. Nakwento ko na ba sa inyo to? Hindi pa ba? Sa sobrang gutom ko, banana Q. Grade 5 ako nito. Hindi naman kami mayaman. Pag magsweldo yung tatay ko, ang baon namin, 2 pesos. Yung merong niyog. Yan yung 2 pesos noon eh. Pag may sweldo, ano bang mabibili mo sa 2 pesos? Makakabili ka na ng saging. Yung banana Q, 4 na yan. Piso ang isang tuhog. Ngayon, 30 pesos, 2. Ang liliit pa. Tingnan nyo, grade 5 ako. Anong year yan? 1989. 1989, di ba? Piso, mabibili mo yan. Tapos yung mga inumin, no? 10 centavos. Pag nabigyan ka na ng 10 centavos, may 90 centavos ka na. Tapos gusto mo pang dumagdag, pwede pa dagdag ka lahat eh. 5 na giring-giring. Di ba? Ano yung kabayad namin? Ngayon wala na. Makakita ka ng... Wala na yatang 5 na giring-giring eh. Bakit? Bigyan mo ang bata ngayon, magagalit na sa'yo. Ang ganyan. Gutom na gutom ako. Ma'am, excuse me. Excuse me, ma'am. Pag-excuse ka, masisiyar ka. Iiyak ko. Merong bagong siga na ibang basurahan na bagong sunog. Maapoy pa. Iiyak ko. Alam naman tayo lalaki, di ba? Pag umiihi kahit saan, di ba? Pag-ihi ko ng gano'n. Yung bagong sunog, di doon ko tinutok yung bumbero. Habang tinatamaan ng tubig yung ashes, may lumabas. Anong lumabas? Banana Q. Kasi mayroon palang bumili, nahulog. Siguro mayaman yon. Pagkahulog, ay dirty. Itinapon. Pagkatapon, saan tinapon? Doon sa sunog. Pag-ihi ko, nakita ko lumabas, banana Q, 4 na ang lalaki. Wala naman nakakita. Pag gutom ka, kakain, kinuha ko.
Naihi ko naman po. Kinain ko talaga. Kung meron lang bumaba noon na classmate ko tapos humingi, hindi ako magdalawa ko. Bigyan ko talaga. Para dalawa kami. Pero walang bumaba eh. Ako ko isa. Wala. Grabe no? Nakakain ka na, may kasama pang juice, iced tea. Hindi ko makalimutan yan. Kaya nga ngayon, pag nakita ako ng mga taong gutom, pag humingi, di ako nagdadalawang isip, magbigay. Bakit? Naranasan kong magutom. Naranasan ko yan. No? Tapos, nung siya ay gutom na, alam mo, alam mo ang taong gutom saan nakatutok palagi sa pagkain. Pag hindi ka gutom, hindi ka naman nakatutok sa pagkain. Pero nung siya habang siya nagpapakain, gutom na gutom siya, alam mo, ang mata niya nandun sa pagkain ng baboy. Pero ang yung kagutuman niya, yun ang nag-ano sa kanya eh, nag-review ba? Doon siya natauhan eh. Di ba? Sabi ng Bible, and when he came to himself, look at your Bible. Huh? Verse 16, and he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat. No, he would fain, kumbaga, kaya nga, kung kumakain niya yung ano, masaya na siya kumakain niya. Sa sobrang gutom. Sana tayo? 16, no? With the husk, ibig sabihin, with the, yung sa pagkain nga ng baboy. That the swine did eat, and no man gave unto him. No man gave unto him. Habang siya nakatingin sa mga baboy na kumakain, habang kumakain ang baboy, katingin siya dun sa pagkain, na gusto niya, gladly nga eh. Gusto niya kainin. Pero ang problema, walang magbibigay sa kanya kasi yung pagkain para sa baboy lang. Pero gusto niya kainin. Buti na lang natauhan siya. Anong sabi ng verse 17? And when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Naisip niya, mga alagad ng tatay ko, ang daming pagkain sila, tapos may mga sobra-sobra pa. Tapos ito ngayon ako, magsasuffer, mapapahamak sa gutom. Tapos anong sabi niya? Hindi na. Tama na to. Babalik ako sa tatay ko. Alam mo, kahit na ito siya ganito, dahil sa sobrang gutom na niya, yun ang nag-rebuke sa kanya eh. Bumalik ka na sa tatay mo. At least dito naging matalino siya. May mga Kristiyano, alam na grabe ang pagsubok. Ayaw pang bumalik sa Panginoon. Diba? Sana yung ano ba? Hindi sana. Nawa, kung ikaw ay, tawag dyan, pinalo ka na ng Diyos ba? Dapat yung palo, yun ang magpapagising sa iyo eh. Tama na ito. Alam ko, kaya ako nagkaganito kasi wala na ako sa kalooban ng Diyos eh. Bumalik ka na! Ha? Kaya ito leaving the Father and living in the far country. Living, iniwanan ang Ama at namuhay saan? Sa malayong lugar. So ngayon, ang pag-uusapan natin ito, yung buhay or yung lifestyle in the far country. Anong meron pala kapag ikaw ay nasa lugar na wala na sa kalooban ng Diyos? Baka meron tayong ganito ngayon sa gabi ito. So there are 3 kinds of lifestyle. 3 uri ng pamumuhay sa lugar ng malayo.
lifestyle in the far country. Gusto niyo na malaman yung number 1? Yes. Kasi baka meron na ganitong buhay. At kapag ganyan ang buhay mo ngayon, ibig sabihin, you are in the far country. Ibig sabihin, nasa lugar ka na wala sa kalooban ng Diyos. Right. Yan, dapat bumalik ka na. Yes. Gusto niyo malaman yung una? Number 1, the first kind of lifestyle. Number 1, ito yung tinatawag na riotous living. Right. What do you mean by riotous living? Yun yung pamumuhay na magulo. Chaotic living. Full of chaos. C-H-A-O-S. Pag sinabing chaos, magulo. Right. This full of disorderliness. Ibang walang kaayusan. Kapag ang buhay mo ay ganyan ngayon, ibig sabihin, you are in the far country. You are living in the far country. Amen. Right. Paano magkaroon ng kaguluhan kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos? Amen. Amen. Right. God, whom we serve, is the God of peace. Amen. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos ng kapayapaan. Tapos bakit magulo buhay mo? Right. Amen. Simple lang. You are in the far country. Right. Sa buhay mag-asawa, kung magulo ang buhay niyo mag-asawa, biblically speaking, you are in the far country. Right. Tama. Kaya siguraduhin niyo na wala kayo saan? Sa lugar na malayo sa kalooban ng Diyos. Amen. That's the kind of living, no? Riotous living. Anong sabi dyan sa verse number 13? Tingnan niyo to And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with what? With riotous living. Yan yung unang pamumuhay. Kapag ikaw ay wala sa kalooban ng Diyos, riotous living. Amen. Right. Magulo. Walang kapayapaan. Amen? Amen. Sa amin sa Bisaya, hala, naituan dito, may gubot, may riot dito. Ano yung sabihin ng riot? May gulo. Tama. Ha? Right. Ngayon, mainit na pamumuhay kasi mainit yung panahon. Di baling mainit, basta hindi lang magulo. Yes. Amen. Ang sarap kaya mamuhay na ikaw ay nasa kapayapaan. Amen? Basta alamin mo lang na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, no? Pag nasa kalooban ka ng Diyos, there is peace. Amen. Pag wala ka sa kalooban ng Diyos, pamira, there is chaos. Right. There is contention. Amen. Magulo palagi. Right. Amen. Yung tao, ang naging unang bunga dahil sa lumayo siya sa tatay niya, saan pumunta? Sa far country? Yan, nagkaroon siya ng riotous living. Magulong pamumuhay. Right. Try to live God. Subukan mong lumayo sa Diyos and try to live in the far country. I tell you, gugulo ang buhay mo. That's right. Right. Kahit na nandito kayo sa church, tapos you are in a far country, gugulo rin buhay mo. Kaya karamihan dyan, magulo na ang buhok, magulo ang itsura. Right. Di ba? Bakit? Ba't ganyan ang itsura mo? Ba't magulo? Kasi nga, wala ka sa kalooban ng Diyos. Right. Yes. Tama. Amen. Pag nasa kalooban ka ng Diyos, susunod ka sa salita ng Diyos eh. Yeah. Kaya si Moy Moy, nung mga nakaraan, wala sa kalooban ng Diyos. Ngayon, palagay ko nasa kalooban ng Diyos. Yeah. Tayo ka. Masaya na ako sa iyo eh. Amen. Dati, binabanatan kita. Ngayon, hindi na. Tayo ka. Tayo. Okay. Sama ka sa camp? O, sama ka sa camp. Masaya na ako sa iyo eh. Sama ka sa camp. Pabayaran ka ng mga may pera dyan. Ha? Right. Yung katabi mo, di ba ang gulo ng itsura? Yun yung gusto niyo ba ng ganyang pamumuhay?
Ba't ka pumunta dito para umiyak lang? Kapitan siya, nangitan. Dati magagawa. Sige, iyak mo lang. Iyak. Pala eh. Kasi alam mo, ayaw kasi ng pastor na magpupunta doon. Kaya alam niya. Nung dinala mo doon, buti pa itong bata, nakikinig eh. Sumusunod. Kaya siguraduhin nyo na nasa kalooban kayo ng Panginoon. Lalo na sa pag-aasawa, nako. Pag nag-asawa ka, tapos hindi kalooban ng Diyos, hindi kalooban yung partner mo, gulo! Kaya nga, meron nakalagay sa Bible, di ba, sa Book of Proverbs. Sabi niya, mas mainam pa na ikaw ay titira sa maliit na bubong kaysa sa malaking bahay na ang kasama mo ay contentious woman. Pag yung kasama mo laging, nako. Di ba? Kaya, pag mahirap kaya na mamuhay ka na magulo. Tama po. Mamuhay ka na may kapayapaan, di ba? Masaya ka, mayapa ka. Hindi yung magulo. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Yes. Ay hindi siya Diyos ng kaguluhan. Kaya kapag ikaw ngayon ay magulo ang buhay mo, magulo ang pamilya nyo, hindi gusto ng Diyos yan. Kailangan ikaw ay tingnan mo, baka wala ako sa kalooban ng Diyos. O sweetheart, baka wala ka sa kalooban ng Diyos. Wala tayo sa kalooban ng Diyos. Balik tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Ito Biblia oh. Dito mo mababasa yung mga kalooban ng Diyos. Yung mga gusto ng Diyos. Gusto ba ng Diyos na ang bawat pamilya magsamba sa Kanya? Gusto. Amen. As for me and my house, sabi nga ni Joshua, we will serve the Lord. Hindi pwedeng wala ka sa bahay-sambahan. Pag wala ka sa bahay-sambahan ng Diyos, ibig sabihin wala ka sa kalooban ng Diyos. At delikado yun. Ulitin ko the most dangerous place is the place outside of the will of God. And the most safest place is the place inside the will of God. Yun ang pinaka-safe eh. Kaya sabi ni David Livingstone, sabi niya, I'd rather be in the heart of the jungle of Africa in the will of God than to be in America outside of the will of God. Yan ang sinabi, si David Livingstone, isang great missionary, sabi niya, mas mainam pa, mas gusto ko pa, na sa gitna ng kabundukan ng Afrika, na nasa kalooban ng Diyos, kaysa nasa Amerika, na hindi kalooban ng Diyos. Amerika, anong tawag nila dyan? No? Land of the free, di ba? Pag napa-Amerika ka daw, grabe yan, magandang lugar. Pero kailangan talaga kalooban ng Diyos. Yes. Ako, ang misis ko, invited kami papuntang Amerika. Invite kami. Sabi ko dun sa nag-invite, salamat po sa invitation, pero kung yan ay kalooban ng Diyos, makakapunta kami. Kung hindi, hindi kami pupunta. Sabi niya, okay pastor, basta mag-ready lang kayo ng passport. Nag-ready kami mag-apply kami ng passport. Basta, kung kalooban ng Diyos, ano yung, kami bahala sa pamasahin niyo. Ano? Kaya, ito yung aming ayusin yung schedule namin. Kasi kung kalooban ng Diyos yan, matutuloy. Kung hindi namin ipipilit. Una, pagdating mo sa Amerika, hindi tayo magaling sa English. Hey, where are you from? No, he didn't. Isang pastor pagdating sa US Embassy, kasi interview ng kanyang visa, sabi niya, why are you going to America? Sabi niya, no, he didn't. Pamira, pasado! Yung iba, ang galing pa ng mga English eh. Kahit na mali yung sagot niya, pero kalooban ng Diyos, approve! Yung iba, why are you going to America? I will go to America because America is the land of the free. And then what? You're a pastor? Yes, I'm a pastor. I will go there. I will preach the word.
So after preaching the word, what do you expect? Of course, if the church will give me love gift, I will receive it. After ito sa love gift, denied. Denied. Pero yung isa sumagot, what are you going to America? No, he didn't. Approve. Isip-isip nung konsul, hindi ito magpipreach dun. Paano pag-preach ito? Hindi nga marunong eh. No, he didn't lang. Approve. Pagdating doon, nag-testimony. O, di ba? May love gift din. Kaya pag hindi kalooban ng Diyos, huwag mo ipilit. Ay. Kasi pag pinilit mo, agoy, ang magiging resulta, anong klaseng pamumuhay? Riotous living. Gusto niyo ba yan? Huwag niyo na lang pilitin. Ay. Amen. Ha? Yan yung unang living na mararanasan mo. Lifestyle in the far country. Riotous living. Very chaotic life. Full of contentions. Full of contentions. Puro lang, away dito, away doon. Ganun. Hindi maganda yung ganun pamumuhay. Amen? Amen. Pangalawa, letter R. Sa tingin niyo, anong klaseng pamumuhay pag ikaw ay wala sa kalooban ng Diyos? Number 1 is riotous living. Pangalawa, hindi niyo alam? Rebellious living. Pag wala ka sa kalooban ng Diyos, anong klaseng pamumuhay meron ka? Rebellious living. Yung bang namumuhay ka na nagre-rebelde sa authority? Yes. Di ba? What is the highest authority for us Christian? Di ba? The authority of God. Pag hindi ka na, wala ka na sa kalooban ng Diyos, yung pamumuhay mo magiging magulo, riotous living. Pangalawa, rebellious living. Alam niyo mga rebelde kung saan napupunta? Ha? Kapahamakan. Ay. At ang mga rebelde, umiiwas palagi yan. Lumiliit yung mundo. Right? At tayong rebelde sa Diyos, iwas ka ng iwas sa Diyos. Iiwasan mo ang church ng Diyos. Ay, kung dyan. Kasi nga, hindi mo gusto yung mapapakinggan mo eh. Ay. Tama ba hindi? Tama. Mag-imin naman kayo. Lagi na lang kayo nag-imin eh. Tama ba ang sinasabi ko? Tama. If you leave the Father and started to live in the far country, anong buhay meron ka? Rebellious living. Ay. Kasi hindi ka na susunod saan? Sa batas ng Diyos. Ang susundin mo na yung gusto mo. Yan, rebellious living. Kung may pamilya ka na, so magpuproduce ka ng mga rebellious generation. Kasi makikita ng mga anak mo yun eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, parang wala namang nangyayari. Parang lang, pero meron talaga mangyayari. Ay. Sa Book of Psalms to, di ba? The Lord is gracious and full of compassion. Anong sunod? Slow to what? Slow to anger and of great mercy. Ang Diyos natin, meron din palang galit. Tama. Yun nga lang, slow nga lang. Ha? Slow. Kaya sa akala mo, parang wala namang nangyari. So, tandaan nyo, if you are continuously rebelling against God, yung anger na yan, baka mapuno ang Diyos. Yes. 103 yan, no? Kanta yan eh. The Lord is gracious and full of compassion. Ano? Slow to anger and of great mercy. The Lord is good. Tama pala yan. 145. The Lord is good. The Lord is good to all, and His tender mercies, are over all His works. Tapos ang sunod yan, all Thy works praise Thee, O Lord. Di ba? Mahirap yung magre-rebelde tayo. Ay.
Kaya pag ikaw ay wala ka na sa kalooban ng Diyos, ayaw mo na sa salita ng Diyos, ayaw mo na sa gusto ng Diyos, ang magiging buhay mo ay magulo at ang magiging buhay mo pangalawa ay magiging rebellious ka. Right, tama. Diba ang rebelde, yan yung ano ba? Rebel. Yan yung tao na nag-o-oppose palagi. Tama. Umukontra. Tama. No? Right. Kaya pag tayo pakontra lagi sa Panginoon, walang magandang mangyayari sa atin. Okay. Tama. Wala talaga. Tingnan nyo isinulat ito para maging halimbawa sa atin na kapag ikaw ay magrebelde sa gusto ng tatay mo, ito ayaw na niya sa tatay niya eh. Ayaw na niya. Sa buong buhay niya, di ba? Doon siya lumaki sa tatay niya. Siyempre, gusto niyang maranasan yung buhay sa labas ba? Tama. Right. Ayaw na niyang merong sinusunod. Kaya gusto niyang na aalis naman ako sa boundary na ito. He became transgressor. Right. Right. Pag sinabi mong transgressor, di ba, yun yung tao na lumalabag. Okay. Yes. Kaya transgression, di ba? Transgression ay yung to go beyond a boundary or limit. Pag sinabing hanggang dito ka lang, diyan ka lang. Right. Eh, nagsawa na yung batang ito. Ayaw ko na dito kasi kakasawa. Puro na lang Bible, Bible. Simba, simba. Linggo, simba. Eh, yung iba dito, mas gusto piliin na lang yung tropa eh. Right. Right. Kasi nga nakakasawa. Pastor, ayaw ko na lang mag-worker. Bakit? Saan ka pupunta? Sa tropa ko. Bakit? Ayaw mo na dito dahil lang sa... Bakit ayaw mo dito? Kasi hindi lagi makakabasketball eh. Gusto ko lagi mag-basketball eh. Yun nga, basketball lang basketball. Wala na ibang ginawa ang basketball dahil gustong dahil supporting. Patay. Right. Di ba? Kapag silang patay, bata-bata. No? Ayaw mo na. Dahil ayaw mo na sa gusto ng Diyos, magre-rebelde ka ngayon. Yung mga, pag nag-rebelde ka, akala mo, magiging maayos yung buhay mo. Hindi nga eh. Magiging magulo buhay mo eh. Yes. Eh tayong mga Kristiyano, wag ninyo nang i-attempt na lumayo kayo sa Panginoon. Tama. Amen. Amen. Wag talaga. Maawa kayo. Kung meron kayong pamilya, maawa kayo sa mga anak nyo. Amen. Right. Right. Praise. Wag. Hindi talaga maganda. Amen. Hey, banat. Ha? Eh yung mga anak, kung merong mga nagsasabi sa inyo, ganitong gawin nyo talaga. Wag kayong magrebelde. Right. Right. Huwag kayong magrebelde sa Diyos. Huwag kayong magrebelde sa lingkod ng Diyos. Right. Tama. Ha? Amen. Amen. Kaya tandaan nyo, magiging kawawa kayo. Okay. Magiging kawawa. Rebellious living. At kapag ikaw ay magre-rebelde ka, ano yung prinsipyo ng Bible? Kung anong itinanim mo, haanihin mo. Sa araw, meron din magre-rebelde sa'yo. Tama. Ha? Pero kapag ikaw ay submissive ka, di ba? Submissive ka sa Panginoon, sa gusto ng Diyos. Isipin nyo ang Diyos natin, mabuti. Kaya nga tinawag siya, meron 7 beses yung phrase na, the Lord is good. Amen. But it does not necessarily mean that the Lord is good if you are doing bad. Right. The Lord is what? Ha? Good. Pero kailangan, gawin din natin yung gusto ng Diyos, yung matutuwa siya. Alam na naman gagawan ka ng mabuti, tapos ang ginagawa mo hindi mabuti. Right. Tama. Tama nyo? Yes. Though the Lord is good to all, mabuti talaga siya sa lahat. Amen. Tama po. Pero sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, sa lahat ng mga gumagawa ng mabuti, Right. if you're not doing good, that praise the Lord is good is not applicable to you. Right. Amen. Tandaan nyo yan. So itong batang ito, umalis. Mayabang.
Akin na tayo yung mga kayamanan ko. So after many days, maraming pera siya. Dala-dala niya yung ano. May pants siya. Ano, mga rebelde, hindi yan nagpapaalam. Alis lang siya ba? Hala, ayaw mo na dito. Ayaw mo na dito sa four corners of this property. Lagi na lang tatay ang sinusunod. Gusto ko naman makatikim sa labas. Palagay ko lang, hindi nagpaalam itong batang ko. Baka kadalasan ng rebelde hindi nagpapaalam. Yes. Oh, Hindi nga nagpapaalam kasi baka hindi pa. bigyan. Payagan. Minsan nagugulat ka lang, sana si ganito, sana si ganun. Wala na. Di ba? Kung sa ano, meron tinatawag na proper coordination, dapat ganun din tayo. Di ba? Yun nga, ang karamihan, hindi nagpapaalam kasi hindi nga papayagan. Oo. Paalam ka naman linggo, Pastor, mag-swimming muna ako ha. Kaya naman papayagan ka ng pastor. Ang iba, hindi nagpapaalam. Tama. Huwag yan. Kukontrahin lang tayo yan. Nagpaalam na ako. Ako, huwag na. Meron. Saan si ganito? Nag-swimming pastor. Linggo! Oo. Lumaki lang yung mata ko. Ang hirap kaya mamuhay na meron tayong rebellious attitude. Literal lang, anong nangyari dun sa mga sumama sa rebelde at mga nag-rebelde? Anong nangyari? Literal ito, anong nangyari sa kanila? Doon sa Negros, nabing siyam. Ang iba pa doon, mga estudyante sa ano? UP. Ha? UP. Ito makinig kayo. Look at me, listen. Kung meron kang kasama na nagre-rebelde, encourage mo, huwag ka magrebelde. At kung ayaw magpa-encourage, detach yourself. Amen. Baka madamay ka. Ako rebelde. Ako sa'yo, rebelde ka. Di ba? Tama? Yes. Kasi pag nadamay ka, hindi naman, nag-research lang yun. Nag-research. Yan yung pangalawang uri ng pamumuhay kapag tayo ay malayo sa kalooban ng Diyos. Ano yung first? First kind of living? Riotous living. Buhay na magulo. Walang kapayapaan. No? Ang hirap ng ganun. Laging parang nagyera. Kung ang sarap mamuhay na kapag may kapayapaan, no? Kahit na yung tahanan ay hindi ka may-ari, ibig sabihin na nangungupahan ka lang, pero pag may kapayapaan ka, daig mo pa yung mansyon, pero ang gulo. Tama. Amen. Mansyon nga ang tahanan nyo, pero grabe naman mag-away. Yes. Tapos pag nag-away pa, puro Inglisan. Naku po. Pero yung kahit na hindi nyo sariling bahay, hindi natin sariling bahay, pero nandun naman ang kasiyahan, di ba? Pagkalinggo, sama-sama naglilingkod sa Panginoon ay pambihira. What a blessing! Amen. Yan ang blessing. Right. Amen. Kala nyo ang blessing nasa pera? Wala. Tama. Pangalawang klase ng pamumuhay, rebellious living. Amen. Pag nawag talaga tayong magrebelde sa ating Diyos, Amen. walang mangyaring maganda sa atin. Ito yung pangatlo. Huli na. Pangatlo! Nasabi ko na to kanina, na kahit anong ingat mo sa buhay, pero pag wala ka sa kalooban ng Diyos, delikado ka. Now, if you are living in the far country, pangatlong buhay meron ka, reckless living. Reckless. Alam mo yung reckless? Yung walang pag-iingat. Yes.
Kahit na anong ingat mo sa buhay, pag wala ka sa kalooban ng Diyos, delikado ka. Kahit gaano mo kaingat, ang pinaka-the best mag-ingat sa atin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos ang pinaka-the best. Amen. Nung kami nagpuntang Kalinga, grabe yung biyahe namin. Nung nandun na kami sa Manangol, pababa na kami sa Tabuk. Ang lakas ng ulan. Visibility zero. Kabaliktad, zero visibility. Tapos wala kang makita. Alam niyo nangyari? Dahil dumaan kami sa the biggest rock in Asia, doon sa Kalinga yan, the biggest rock. Pabasa ka sa kalakasan ng ulan, meron palang nalaglag na ano? Bato. May nalaglag na bato. Pero tiniwas kami ng Panginoon. Amen. Wala sa amin ang nadaganan. Amen. Amen. Oh? Sa Cannon Road, meron din. Nabagsakan. Yung bato, doon talaga pumunta sa sasakyan. No? Kaya yung pamumuhay natin na maingat, kung wala ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka nag-iingat. Yes. Kasi yung protection ng Diyos, wala. Yes. Right. Any trip, kung hindi ang kalooban ng Diyos, delikado yan. Right. Ha? Ano mang biyahe, kung walang hindi kalooban ng Diyos yan, delikado. Correct. Kahit na gaano mo kaingat, marami dyan di marunong mag-ingat. Amen? Amen. Kaya nga, do not leave the Father. Huwag mong iwanan ang tatay. Tama po. Huwag mong iwanan ang Diyos, yung kalooban ng Diyos, huwag mong iwanan. Amen. And you have to stick to the will of God. Amen. Nakadikit ka sa kalooban ng Diyos. Amen. Ha? Amen. Kalooban ba ng Diyos na sumamba tayo? Yes. Opo. Kalooban. Sipin yung iba sa inyo, iba wala nang uwi-uwian. Right. Pagkatapos ng pananambahan, iba nandito na. Kain doon, kain dito, kain doon, kain dito, higa doon, higa. Kaya pagkahapon dito, kala nyo DSWD. Oo, ano naman, nasunugan. May tulog doon, may tulog kahit kung saan-saan. Tapos pagdating ng alas 3, kahit nasarap pa matulog, gising! Bakit? May schedule na sinusunod. Yeah! People naman. O young people, merong worship, merong fellowship, pero saan yung ibang young people? The safest place is the place inside the will of God. Right. Fellowship. Yung iba saan? Ha? Kung hindi ang kalooban ng Diyos, hindi natin gagawin yan. Right. Tama. Ito alam ko, hindi kalooban ng Diyos na ano, kapag fellowship, meron tayong mga alak. Hindi talaga kalooban ng Diyos yan. Right. O dito, mga men, mga lasinggero dito kayo. Alak. O, mag-vape kayo. Hindi sa amin ng pastor. Kanino? Sa mga young people. Pag ginawa na natin yan, na hindi na tama yun. Right. Ha? Amen. Kasi hindi kalooban ng Diyos yun. Amen. Maya-maya, tapos na tayo. Pag-uwi nyo sa bahay, higa ka, mamuni-muni ka, para kang walang nagawa sa Diyos. Tama po. Correct. Di ba, Briggs? Ito, galing pa ito sa trabaho, di ba? Hindi ko kumartin yung bandis to eh. Di ba, ano ka, kamera... Pero natuto, lagi ko itong binabanatan kayo. Pag nabanatan kayo ng salita ng Diyos, sa pamamagitan, okay magalit. Right. Tama po. Amen. Isipin na lang ninyo kung hindi kayo binaganon. Tama. Right. Di ba? Amen. Pag hindi ka sumusunod talaga, dati binabanatan ko to, yan, ito sa kasalukuyan, tumino naman. Amen. Salita ng tao, hindi kayang patinuin yung tao, pero salita ng Diyos. Amen. Amen. Ito, sabi ko, magpagupit ka,
Binigyan ko ng pera, pagupit. Pagbalik niya, mahaba pa rin ang buhok. Sabi ko sa kanya, hindi ko to sinabi dahil hindi ko mahal. Sabi ko, huwag ka na magpakita sa akin ha, pag ganyan ka. Siguro natauhan niya. Hindi niya kayang di makita si Pastor. Bakit? Walang magmamahal sa kanya ng ganun eh. Totoong nagmamahal, yung kinukorek ka. Huwag ka na magpakita sa akin ha. Tapos, inudyukan ng bossing nila. Inudyukan mo. Ano sabi? Ha? Malupit ka na? Kapag rebelde ka, lagi ka matatamaan. Ha? At kung ayaw mo pa, kaya nga maraming rebelde, ayaw matamaan, umaalis, lumalayas. And I don't care. Sa dito matirang matibay. Amen? Yes. Tama po. Matirang matibay. So, salamat to, namin natitira, matibay. Amen. Do not leave the Father. Stay in the Father. Amen. If you leave the Father, you will live in the far country. Nakakalungkot yung ganung pamumuhay. Ano yung unang buhay? Riotous living. Magulong pamumuhay. Sa amin, ang magulo lang sa amin yung bahay namin. Pag pumasok kayo sa bahay namin, andyan kagad manggugulo, dalawang labrador. Tapos bukod sa magulo, anuhan ka pa ng kanilang pabango. Diba? Pagpasok ko sa loob, yung sopa, anong mga nakalagay? Mga damit. Oh, magulo yung bahay namin, pero hindi masaya kami. Masaya kami. Ha? Pag may pupunta doon ng mga bata, lalo kaming masaya. Isang sit-sit ko lang. Takbuhan agad. Cellphone na naman Masaya kami. Maliit na bahay, pero masaya. Hindi, ang kasiyahan, wala doon talaga sa literal na kaayusan ng bahay na walang gulo. Marami akong nakita ganun. Very systematic yung mga sapatos, doon talaga nakalagay. Mga Jordan, doon talaga sa isang banda. Mga Luka, doon. Mga Luko-Luko, dito. Meron na. Diba? Pag nakita ka ba ng gano'n, ibig ba sabihin na, maayos itong bahay na ito, masaya. Pero hindi mo alam, kabaliktaran. Ha? Punta kayo sa bahay namin, pero maglalaki ng something. Punta kayo, mag-indira. Sinadya talaga namin nun para walang pupunta. Ha? Maliit, magulo. Bukod sa dalawang malalaking aso, may dalawang siga pa. Tapos may dalawang pang Persian na pusa, di ba? Pag nagalit yun, nagmumura yun. Gumagano yun. Pero yun ang nagbibigay sa amin ng kasiyahan eh. Bukod sa Panginoon na nagbibigay sa amin ng kasiyahan. Amen. No? Gumugulo lang kami kapag may nangamoy na. Oh, ayun nyo. Dinadaan sa... Hoy, Pastor. Ang pinakamahalaga yung masaya ka. Yes. Pero hindi mo yan makakamtan pag wala ka sa kalooban ng Diyos. Huwag kayo magrebelde. Amen. Ha? Pag wala ka sa kalooban ng Diyos, pagre-rebelde yan. Lahat ng gagawin mo, laging pakontra sa gusto ng Diyos. Walang mabuting bagay na pwedeng mangyari sa taong rebelde. Wala. At yung pangatlo, reckless living. Nilalagay mo sa alanganin, sa delikado, yung sarili mo, yung pamilya mo. Ano yung reckless driving? Ano yung reckless driving? Yung driver hindi maingat. Ganun lang, nagsiswerve. Walang pakialam. Reckless ang tawag nun. Pwede kang makadisgrasya.
Amen? Amen. Pag reckless ang driver, ang taas ng percentage na makadisgrasya siya or madisgrasya siya. Kaya pag reckless tayo, pwede tayo madisgrasya. Amen? Amen. Pag reckless, ibig sabihin, pag wala ka sa kalooban ng Diyos. No? Kaya ngayong gabi, do not leave the Father. Amen. Amen. Kung meron ngayong gabi, na ganyan, pastor, yung karanasan ko sa buhay, go back to the Lord. Amen. Go back to the Lord. Maring wala ka man sa reckless living, pero nandyan ka sa riotous living. Kung nga, ang gulo ng buhay namin, ang gulo ng buhay ko. Go back to the Lord. Amen. Ang gawin mo ito, leave the far country, yung salitang living, ilagay mo sa baba, leaving the far country, and living With the Father. in the Father's will. Baliktarin mo na lang yung living. Kung sa tingin mo, Pastor, o nga no, nandun ako sa number 1, Pastor, at saka sa number 2. Kung nandun ka sa number 1 at number 2, malamang nasa number 3 ka rin. Kaya mga kapatid, ang mensaheng ito, paalala sa atin. Amen. Let us go back to the Lord. Amen. Amen? Amen. Let us go back to the Lord. Kasi kapag nasa far country ka, you're just wasting everything. Amen. Tama po. Magsasayang ka lang. Ano man yan, sasayangin mo lang. And you are living a wicked life. Right. And you will begin to be in want. Magkakaroon ka ng pangailangan. Ang nakakalungkot, kahit anong sikap mo, wala pa rin mangyayari. Yes. Amen? Amen. Dakilang Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat sa inyong banal at makapangyarihang salita. Lord, ang mensahe para sa amin. Alam ko, Panginoon, para sa amin talaga ito. Lord, kung meron man sa kasalukuyan, nag-a-attempt na lumayo sa kalooban mo, Lord, please, pigilan niyo po. At kung meron man na nasa kalooban mo pa, salamat, Panginoon, lalo niyo pang palakasin. At Panginoon, kung meron man ang nasa lugar na malayo na nasa far country, please, Lord, mangusap kayo sa kanila. Pabalikin niyo po. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus, ito po yung aking dalangin. Amen. Ang mensahe para sa lahat. If you are still in the will of God, you pray to the Lord. Lord, thank you. Nasa kalooban mo pa ako. And if you are two steps away from the will of God, bumalik ka. Bumalik ka. At kung ikaw naman ay talagang malayo na sa kalooban ng Diyos, mas lalo kang bumalik. The message is for us all. The altar is open. The altar is open. Lahat ng boys. Sige. The altar is open. Para sa atin yan. Oh. Sige, the altar is open. Boys, men, sino ka man. Never attempt to leave the Father just to live in the far country. Never attempt. Never do it. Everybody prays. Pray, 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 pray. Pray kayo. Pray tayo. It's always good to be at the center of God's will. You will experience the goodness of God. Kaya mga kapatid, patuloy tayong manalangin. Kung ikaw, sabihin mo ulit ito, kung ikaw ay nasa kalooban pa ng Diyos, pasalamatan mo ang Panginoon. And you pray, Lord, give me more strength
para hindi ako lalayo talaga sa kalooban mo. Ikaw rin din nakakalam kung ikaw ngayon ay medyo malayo na sa kalooban ng Diyos. And you are entering into the far country. Please, bumalik ka na sa Panginoon. Bumalik ka sa Panginoon. It's hard to have a riotous lifestyle, rebellious lifestyle, and reckless lifestyle. Napakahirap ng ganung buhay. To God be all the glory. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat sa inyong makapangyarihang salita, sa paalala na kami dapat talaga, Lord, manatili sa inyong kalooban. Salamat Panginoon. Panginoon, akin pong nilalapit sa trono ng inyong biyaya lahat ng kapatiran dito, Panginoon. Please, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na manatili sa kalooban niyo, Panginoon. Lord, ayaw po namin na magkaroon ng riotous, rebellious, and reckless living. Ayaw namin, Lord. Pero mangyayari nga ito kapag kami ay lalayo sa kalooban niyo. Lord, salamat po sa paalala. Muli, pagpalain niyo po ang mga kapatid kong ito. Lahat ng mga men, ladies, young people, Lord, bless us, O God. Bless us, Lord. Salamat po ng marami. Purihin ka. Bless you rin po, Panginoon, ang amin pong pagkakaloob sa gabing ito. Lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, Diyos at Tagapagligtas. And all of God's people will say, Amen. Amen. Okay, let us give for offering. Amen. Are you blessed tonight? Yung preaching ba? Share ninyo, ha? Yes. Amen. Thank you sa lahat ng mga nanood. Oh, daming nanood, oh. Salamat. Ito, pakita natin yung mga tao. Mag-smile kayo kasi papakita ko kayo, ha? Ano? Oy, maliwanag ang buhay. So, ayan, yan mga kapatid natin sa Panginoon. Yan. Yan ang ating pianista. Okay, salamat sa inyo pong panonood. God bless. Hanggang dito lang muna kami. Okay, bye-bye.